May nag-comment sa ating post, ayan, yung post ko na, pinost ko yung basahan na ginawa ko, ayan. Sabi niya, paturo kung paano gumawa ng basahan. Ako, yung mga ginagawa ko dito, yung mga pagtatahi ko, na tututunan ko din sa mga nagko-content na mananahi dito. Kaya, salamat po sa inyong lahat, ayan. So, ito ay, ginaya ko lang din. Pero, syempre, hindi ka lang naman manggagaya dyan, eh. Kasi, syempre, hindi mo naman sa isang panood, ay kapag pinanood mo yung isang nagtatahi, hindi lang naman porket napanood mo yun ay alam mo na. So, kailangan mo ding aralin kung paano niya ginawa. So, ngayon, yung napanood mong yun ay lalapatan mo yun ng diskarte kung paano siya gagawin. So, ganon yung ginawa ko. Ayan. Una kong ginawa ay gumawa ko ng ganito, pattern ko. Ayan. Ito ay 7 inches ang ano niya dito. 7 inches yan. So, ngayon, mag-cut ka muna ng tela, kumuha ka ng retaso. Pwede yung mga damit na luma dyan, yung mga hindi nagagamit, na kaysa itapon mo, gawin mo na lang basahan. So, nag-cut ako ng ganyan, and then nag-cut din ako ng ayan, pabilog. So, ito na yung pattern mo, pag nagbilog ka, ganyan. So, ganyan siya. So, ngayon, papakita ko yung paano ko siya nilalagyan sa loob. So, mas maganda kapag itong tela kong ito ay kinat ko lang sa used na damit na punong-puno ng slime, pinagpunasan nila ng slime, so hindi na siya magamit kasi hindi na siya matanggal. Ngayon, gawin na lang nating basahan, di ba? Para maging useful. And pwede pa natin siyang ibenta. Yes. Nagbebenta ako ng basahan. 3 isa. 3 isa yung ganito. Ganyan. So, ayan. Ngayon, lalagyan natin na siya ng palaman. So, ito yung mga palaman ko. Ayan. So, yung mga nagbabasahan talaga, yung mga bumibili sila ng mga talagang pangbasahan, yung may mga mugmog, ganun yung nilalagay nila dito. So, ako, yung mga retaso ko lang itong mga ilalagay ko, yung mga pinagkatan ko na, yung mga Canadian cotton, excuse me, inuubo ako. Polycotton, ganon. Ginagawa kong bedsheet tsaka pillowcase. So, ganyan, ilalapat na natin sila. Ayan. Ganyan lang, oh, di ba? Nakikita ba? Ayan. Ilalapat lang natin silang ganyan. So, ang paggawa ng basahan ay kailangan mo ng patience. Pasensya, mahabang-habang pasensya. Kasi lalo na kapag ganito na nag-uumpisa ka, hindi mo pa nakuha yung technique niya kung paano mabilis ang paggawa, ay kailangan mo talaga ng pasensya. Kasi nga pinag-aaralan mo pa lang kung paano siya gagawin ng matagal. Pag sanay ka na, syempre, sanayan lang yan. Lahat naman ng gawain, nag-uumpisa talaga sa hindi mo alam. Then pag nagtagal ay expert ka na. Ayan, kahit nakapikit ka ay alam mo na yung mga ginagawa mo, ganyan. Ganyan. Ganyan yung first layer ko. Then maglalagay ako sa gitna niya. Palaman, kung tawagin. Ayan. Yung iba, pinapalagyan nila dito sa side niya ng ganyan. O yung mga, para matigas siya sa, dito sa may edge niya, sa gilid-gilid. Ayan. Yung iba naman, okay lang na kasi pangpunas nila ng mga pang car wash, ganyan. Or yung iba ay sa mga furnitures, ganun. And then, okay na yan. And then, papatungan na natin ng, ayan, isa pa. Ganyan. O, ganyan na siya. So, ito lang ating pizza. Charot. Ito lang ating basahan. Ngayon, tatahiin na natin siya. Ayan. Ito ang ating, ayan. So, syempre, tanggalin mo siya ngayon dito sa may, ayan. Ayan. So, ako ay tinatahi ko muna dito sa gilid. Sabi nila ay maaksaya daw, pero okay lang para matibay naman ang ating tinatahing basahan. So, ganito siya, oh. Ayan. Pinapaikutan ko muna dito sa gilid para hindi mahulog yung mga mugmog sa loob. So, tara, magtahi tayo. Tapos na. And then, tinatanggal ko lang yung excess dito. Para malinis siyang tignan. Yan. Pero okay lang din naman, wag mo nang tanggalin yan. Ako kasi gusto ko yung pantay-pantay. Ayan. Ayan. Kung marami kang time, pwede mong gagawin yun. Pero kung you're in a hurry, pwede na yan. Kasi basahan. Ayan. Ito na yung ating basahan. Ayan. Hi ma'am, sana nakuha mo kung paano gumawa. Madali lang naman. So, ayun lang. Bye!